Kahit inawat na, hindi tinigilan ng dalawang lalaki ang pangbubugbog sa isang motorcycle rider sa Marikina. Ayon sa pulisya, pasahero ng rider ang babaeng sumisigaw at umaawat. Base sa investigasyon, biglang hinarang ng umano'y lasing na magkaangkas na lalaki ang rider. Kalaunan na aresto ang nanakit na suspect. Nakadetain siya at nahaharap sa reklamong physical injury at malicious mischief. Wala pang pahayag sa media ang suspect. Pinagpapaliwanag din ng Land Transportation Office o LTO ang mga taong sangkot sa gulo. Ang sagupaan ng ating mga sundalo at Coast Guard ng China sa Ayungin Shoal noong 2024 na ulit ngayong araw. 2 sundalo natin ang nasaktan. Kinundina ng ating gobyerno ang pangaharas ng China. Pero sagot ng Chinese Embassy, may video sila na patunay na Pilipinas ang nagsimula ng gulo. May report si Jonathan Andal. Walang humpay ang hampasan ng sagwan at baton sa videong ito ng AFP na nakunan kaninang umaga sa Ayungin Shoal. Ang mga sundalo ng Philippine Navy sa maliit na rubber boat dehado sa mas malaking motorboat na sakayang 8 tauhan ng China Coast Guard. Sa gitna ng hampasan, nasira ang rubber boat ng Navy. Napuruhan pa sa ulo ang isa nating sundalo. Ayon sa AFP, nabigyan ito at isa pang nasaktang sundalo ng first aid. Pinag-aaralan kung kailangan silang i-medevac o medical evacuation. 2 tropa natin na injured. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo. Almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa naman may mga galos, may mga bruises sa kanyang braso. Sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Ayon sa AFP, galing sa barko ng China Coast Guard na may bow number 21560 ang mga CCG personnel. Sakay ng rigid hull inflatable boat, inikutan nila at kinuna ng litrato at video ang BRP Sierra Madre na outpost ng Navy sa Ayungin Shoal. 2 rubber boat sakay ang ating mga sundalo ang dineploy para itaboy ang China. Gate ng AFP, kalmado at hindi confrontational ang ating pagpapaalis. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. We're purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan. Aggressive actions at assault ang tawag ng AFP sa ginawa ng China Coast Guard na nagpahamak sa ating mga sundalo at nagpalala sa sigalot sa West Philippine Sea. Panawagan ng AFP sa China, itigil ang illegal, agresibo at mapandinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na nagpatibay sa karapatang pandagat ng Pilipinas sa linsunod sa international law. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs, anumang karahasan laban sa ating mga tauhan ay hindi katanggap-tanggap. Ang Chinese Embassy naglabas ng video ngayong gabi para patunayang ang mga sundalong Pinoy ang nang-udyok at unang nang-atake. Pero sa artikulo ngayong araw ng Global Times, isang state-owned newspaper ng China, sinabi ng China Coast Guard na habang nagsasagawa raw sila ng routine patrol sa Renai Jiao, ang tawag nila sa Ayungin Shoal, nag-deploy ng 2 rubber boat ang BRP Sierra Madre na tinawag nilang illegally grounded vessel number 57. Sa kabila raw ng mga babala nila, matulin at walang habas daw na lumapit ang mga bangka ng Pilipinas sa kanilang patrol vessel para nila'y palibutan at banggain. Mga Pinoy raw ang unang nanghampas gamit ang sagwan at patpat. Dagdag nila, binabaligtad ng Pilipinas ang istorya. Nanawagan sila sa Pilipinas na itigil ang atin umanong panghihimasok, panguudyok at pagpapakalat ng maling impormasyon. Noong June 17, 2024, mas malala ang ginawang pangaharas ng China Coast Guard sa resupply mission noon. May dala pang palakol ang isang CCG personnel. Armado rin sila ng patalim na pinangsaksak sa mga bangka ng ating tropa. Nanungkit sila ng itim na bag sa bangka ng Pilipinas, laman ng mga baril at cellphone ng mga sundalo. Gumamit pa sila ng laser na pangsilaw at tear gas. Sa gitna ng panggigipit ng China, naputulan ng hinlalaki si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Pati medevac sa kanya noon pahirapan dahil sa panghaharas ng China. They don't speak of what the Chinese Communist Party has been saying, that they are for the peaceful rise of China. Their actions on the ground show otherwise. Jonathan Andal, GMA News. Bago ngayong gabi, walang face-to-face classes sa public at private schools bukas, July 21, sa Pateros, mula preschool hanggang senior high school. Via alternative mode of learning muna ang mga klase. Ayon sa lokal na pamahalaan, bunsod yan ng mga kumakalat na bomb threat sa social media. Yan din ang dahilan kaya suspendido ngayong araw ang klase sa Pateros National High School at Pateros Elementary School.
Patuloy ang koordinasyon ng LGU sa pulisya, school heads, district supervisors at Parents Teachers Association para ma-verify at masuri ang sitwasyon. Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay sa reklamong unexplained wealth, ipinasabina ng impeachment court ang bank records at tax records ng bise at asahang si Attorney Manasseh Carpio. Hindi naman kasamang pinasasabina ang mga dokumento sa ilang foreign currency accounts at ilang korporasyon. May report si Ian Cruz. Pwedeng snapshot ang titingnan natin. Kailangan mula sa unang araw ng paglingkod ng isang lingkod bayan, yung kanyang final na salin, lahat ng mga kinita niya ay makita natin. So, ang tanong namin, saan ba dito yung relevant or material? Kasi lahat na po ng records hiningi eh. Ang tagisan ng opinyon at legal na basihan kung dapat bang ipasubina ang bank records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2021. Dinuldukan ngayon ni Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero. The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. Pagdidiin ng impeachment court, hindi talaga maihiwalay ang bank accounts ng mag-asawa, pero tanging peso-denominated bank records lang ang saklaw ng sabina. Foreign currency deposits are governed by Republic Act No. 6426, particularly Section 8, which recognizes only one exception to confidentiality: the written permission of the depositor. So far as the request covers foreign currency deposits of the respondent, her spouse, separately or jointly, as well as the corporation and partnership, it is denied. Such accounts shall be excluded unless and until a written consent of the respective depositors is produced. May go signal na rin ng korte na ipasabina ang bank accounts ng 19 na iba pang kumpanya. Ang datos ng paglabas-masok ng pera sa bank accounts ng mag-asawa mula sa Anti-Money Laundering Council at ang record ng Bureau of Internal Revenue ng income tax returns ng bise at ng kanyang umano'y negosyo. Gayunman, sabi ng korte, The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. hindi kasama sa mga pinapasubina ang bank at tax records ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation. Their general information sheets do not identify the respondent or her spouse as shareholders, and the prosecution at this time failed to show either a direct business interest or a clear and convincing basis to disregard their separate juridical personalities. Para sa depensa, hindi nila masasabing malaking setback ang ruling na halos lahat ng hiling na subpina ng prosekusyon ay napagbigyan. Pero may legal remedies na raw silang maaaring gawin, kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema. There's always the possibility of going up because, as I mentioned earlier, everything is subject to judicial review depending on the circumstances available. This is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client. Masaya naman ang prosekusyon sa tagumpay nilang maipasubpina ang twin motion nila ukol sa AMLAC, bank records, pati na ang BIR records ng bise at asawa nito. Wala naman daw problema kung hindi pinayagan ang pagbubukas ng foreign currency deposits ng pangalawang Pangulo. Dahil sa desisyon ng impeachment court, inaasahan ng hihingi ng permiso ang BIR Commissioner kay Pangulong Marcos para ilabas ang tax records ng bise at ng kanyang asawa. We certainly would hope that he would give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya. Ian Cruz, GMA News. Sa pagbubukas ng ikapitong araw ng impeachment trial, hindi ang pagpapasabpina sa bank o tax records si Vice President Sara Duterte ang unang inungkat ni Senator Robin Padilla, kundi ang kinaharap niyang reklamong obstruction of justice sa Ombudsman. Itinanggi ni Padilla ang sinabi ng Ombudsman na hindi umano siya naghain ng counter affidavit kaugnay sa reklamo. May kinalaman ng reklamo sa pagtulong niyang makaalis ng Senado kay Senator Bato de la Rosa noong May 14. Hiling ni Padilla sa impeachment court, bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Pero umalma si Senator Erwin Tulfo. Hindi raw dapat ginagamit ang oras ng impeachment court para sa mga isyung
walang kinalaman sa bise. Sa sesyon ng Senado raw, dapat pinag-uusapan ang iba pang issue. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, wala sa sistema nila ang sinasabing counter-affidavit ni Padilla. Tugon dyan ng abogado ni Padilla, hawak nila ang original copy ng inihain nilang counter-affidavit at meron itong official stamp na natanggap ito ng Office of the Ombudsman noong July 9. Hanggang ngayong gabi, may pila pa rin sa ilang gasolinahan ng mga motoristang humahabol para magpakarga bago ang mega oil price hike bukas. At panggaman na naman ngayon na patataasin yan ang presyo ng mga bilihin. Narito ang report. Siyam na gabi ng sunod-sunod na binobomba ng Amerika ang Iran. Ayon sa US Central Command, layo nilang pahinain ang military capability ng Iran na ginagamit daw nila sa pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Bilang ganti, inatake naman ng Iran ang mga US military asset sa iba't ibang bansa sa Middle East. Dahil patuloy ang hidwaan sa Middle East, umalagwa na naman ang presyo ng petrolyo sa world market. Kaya bukas, halos 11 pesos ang pwedeng itaas ang presyo kada litro ng diesel. Lagpas 11 pesos sa kerosene at halos 4 pesos sa gasolina. Maximum. Hindi pwedeng lumampas dyan ang increase. Parang bumabalik tayo sa umpisa na naman. Pila-pila ulit ang ilang motorista sa mga gasolinahan. Para sa amin, medyo malaki din eh. Kasi kung let's say 10 pesos akit bukas, hindi maano yan, mapapile up siya. Yung ibang gasolinahan, minsan wala na, minsan puno na. Kaya nagbakasakali ako rito walang pila. Pagtitiyak ng Department of Energy, sapat ang supply ng langis sa bansa. We are still above our legally required na 30 days. Umaabot na tayo ng halos 46 days na ngayon ng storage. May 10 piso kada litrong discount pa rin daw sa mga pampublikong sasakyan. Pero di sapat yan para sa grupong Manibela. Magtitigil pasada ulit sila kontra mega oil price hike. At imbis na pisong taas pasahe na suportado ng LTFRB, 2 pisong fare increase ang gusto nila. Kasi nga yung losses pa namin noong Marso hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakaka-recover dito. Kaya sana mapagbigyan tayo ng ating Pangulo. Pero para sa grupong Pasang Mazda, hindi tigil pasada ang solusyon. Ito po ay pandaigdigang problema. Kanya strike, hindi po ito makatutulong, hindi makapabigat pa ito sa kanilang hanap buhay at sa buhay ng ating mga katsuperan. Sumulat na raw sa Pangulo ang Pasang Mazda, Altodap at Busina para sa hirit nilang pisong taas pasahe. Pati presyo ng ilang bilihin, pinangangambahan ding tumaas. Hindi lang dahil sa oil price hike, no? Tandaan mo, there's a salary, minimum wage hike very soon. And then electric costs, no, are going to go up also. No? And then dollar exchange rate, no? So for the imported raw material. Sabi ng Department of Trade and Industry, wala pa namang manufacturer na humihirit ng taas presyo. Para maibsan ng kalbaryo ng mga mahihirap na Pilipino, sinimulang ipamahagi ng DSWD ang 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT program. Target ng programa na makatulong sa mahigit 7 milyong pamilya na pinakanangangailangan daw ayon sa 2024 census ng Philippine Statistics Authority o PSA, Community-Based Monitoring System. Umaalma naman ang ilang wala sa listahan dahil nangangailangan din naman daw sila. Kung sakali po sana na mabigyan po siya ng ganung tulong, bibili niya po sana ng maintenance niya po. Sa pagtutulungan po sa LGU, hahanapin sila at eventually magka-come up po kami ng iba pang mekanismo para malaman ng taong bayan kung sila ba ay beneficiary ng uplift assistance. So yun po, lilinawin lang po namin, hindi po magdadagdag ng listahan sa uplift kasi po yan po ay targeted, yan po ay pre-identified na ayon sa PSA list na nabigay sa DSWD. Isang uri ng endangered dolphin ang nasagip sa baybayin ng Glan, Sarangani nitong weekend. Nirespondihan ng DNR Region 12 at iba pang otoridad ang isang napadpad na melon-headed whale na pinangalanan nilang Uno. Binantayan siya sa dagat noong July 18 para hindi matuyo o ma-dehydrate bago inilipat sa Marine Wildlife Rescue Center noong July 19. Itinuturing ang melon-headed whale na endangered sa Pilipinas. Ibig sabihin, kaunti na lamang ang bilang nila sa wild kaya kailangang maprotektahan sa ilalim ng batas.
Kumpiskado ang halos 2 milyong pisong halaga ng mineral ores sa Linamon, Lanao del Norte. Nabisto ang mga kontrabando sa truck na pinara dahil sa hindi pagsusuot ng seatbelt ng truck driver. Ayon sa pulisya, sinabi ng truck driver na nakatakdang dalhin sa Tagoloan, Misamis Oriental ang mga mineral ore. Bigo rin siyang magpakita ng dokumento sa mga karga. Naresto ang truck driver pati ang pahinante nito. Ikinagulat pero minahal ng netizens ang social media update ni Sparkle star James Graham. Nambighani siya sa mga video kung saan mas pinakita niya ang kanyang femininity. Sabi niya sa post, "You don't have to be scared anymore." Sa video caption niya, sinabi niyang start new life you always wanted. Nag-iwan din siya ng mensahe sa comment na nais niyang maging inspirasyon para maging totoo sa sarili at maging masaya. Bumaba ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas ang kay Vice President Sara Duterte. Batay ito sa survey ng Pulse Asia noong June 28 to July 6, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Bumaba sa 29% ang approval rating ng Pangulo ngayong Hulyo mula sa 36% noong Marso. Lumaki ang kanyang disapproval rating mula 45% noong Marso, naging 50% nitong Hulyo. Ang kanyang trust rating bumaba mula sa 35% noong Marso sa 28% ngayong Hulyo. Nasa 51% naman ang distrust rating sa Pangulo ngayong buwan, mas mataas kaysa 44% noong Marso. Si Vice President Duterte naman tumaas ang approval rating sa 56% nitong Hulyo mula 55% nitong Marso. Tumaas din ang kanyang disapproval rating mula 27% nitong Marso sa 29% ngayong buwan. Tumaas naman ang kanyang trust rating mula 54% noong Marso sa 58% ngayong Hulyo. Ang kanyang distrust rating nasa 27% ngayong Hulyo, mas mataas sa 26% noong Marso. 2,400 representative adults edad 18 pataas ang in-interview para sa survey. Meron itong error margin na plus or minus 2% at confidence level na 95%. Like father, like son ang mag-amang Pinoy na lumaban sa South Korea at hindi nagpadaig sa kanilang sport na taekwondo. Deserve talaga nilang pusuan. Philippines represent ang 36 years old na si Maki Gabriel Orpresio at anak na si John Gabriel sa 19th World Taekwondo Culture Expo 2026. Nag-uwi si Daddy Maki ng bronze medal sa male Pumse under 39 category. Small but terrible naman si John Gabriel na naka-gold medal sa under 8 male Pumse category. Siya ang nag-iisang Pinoy gold medalist sa hanay ng Filipino delegates sa kategorya. Hinarap niya ang mga taekwondo player mula sa South Korea at mahigit 20 delegates galing sa iba't ibang bansa. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.